Kung puro gastos lang ang ginagawa mo, huwag kang magtaka kung bakit hindi lumalaki ang kita mo. Pero itong 5 bagay na to, kapag dito ka gumastos, kikita ka ng totoo. Marami sa atin, araw-araw nagtatrabaho pero laging kapos. Pahinga lang saglit, sale na agad sa Shopee o Lazada. Sweldo ngayon, ubos kinabukasan. Pero teka, hindi lahat ng gastos ay masama. May mga bagay na kapag binili mo, hindi luho, puhunan. At yung mga taong marunong gumastos sa tama, sila yung unti-unting yumayaman. Tara, pag-usapan natin ang 5 bagay na dapat mong bilhin para lumago ang kita mo. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Alam mo, madalas nating marinig tong advice. Magtipid ka para yumaman. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan, hindi sapat ang pagtitipid. Kasi pwede kang magtipid buong buhay mo. Pero kung hindi mo pinapalago ang pera mo, hindi ka pa rin naangat. Ang sikreto ng mga marunong sa pera, marunong silang gumastos sa mga bagay na nagbibigay ng balik. Kung baga, hindi basta gastos, investment. Unang bagay na dapat mong bilhin, kaalaman. Oo, knowledge. Hindi ito nakikita, hindi ito mahahawakan. Pero ito ang pinakamahalagang puhunan na maaari mong bilhin. Pwede itong manggaling sa kahit anong anyo. Libro, online course, podcast, seminar, o kahit mentorship program. Ang tanong, handa ka na bang gumastos para matuto? Ang problema sa karamihan, mas madali silang maglabas ng pera para sa pansamantalang saya, pero nagdadalawang isip kapag sa kaalaman mapupunta. Ang iba, natatakot gumastos ng 500 pesos para lang sa isang libro. Pero walang alinlangan kapag 1,000 para sa buffet. Alam mo kung bakit? Kasi yung buffet, busog ka agad, instant reward. Pero ang libro, busog ka sa isip, pero delayed ang balik. Kailangan mo muna itong basahin, intindihin, at i-apply bago mo makita ang resulta. Pero dito nagkakamali ang marami. Ang instant reward, panandalian lang. Pero ang learning reward, panghabang buhay yan. Halimbawa, may isang tao na bumili ng librong May Ipon Diary ni Chingitan. Sa simula, parang simpleng notebook lang. Ang konsepto, mag-ipon kada linggo at kahit maliit lang. Pero nang sineryoso niya, tinuring niyang commitment. Unti-unti niyang napansin na hindi lang pera ang nadadagdag. Pati disiplina at mindset niya, nagbago. Sa loob ng 1 taon, nakaipon siya ng 30,000 pesos. Sipin mo to, isang libro, 180 pesos lang ang naging susi sa pagbabagong hindi nagawa ng 10 taon ng trabaho. At yan ang kapangyarihan ng kaalaman na ginagamit. Ang knowledge, kung itatago mo lang, walang silbi. Pero kapag ginamit mo ng tama, naging idea, naging aksyon, naging income, doon ka kikita ng totoo. Kaya kung gusto mong lumago ang kita mo, unahin mong palaguin ang isip mo. Kasi habang dumadami ang alam mo, lumalaki rin ang halaga mo sa merkado. Ang isang taong marunong, binabayaran. Ang taong walang alam, napapagod lang. Tandaan mo to, ang pera pwedeng mawala. Pero ang kaalaman, kapag nakuha mo na, walang makakakuha niyan sa'yo. At kapag ginamit mo ng tama, pera mismo ang lalapit sa'yo. By the way, kung gusto mo ring magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Pangalawa, bumili ng mga gamit na nagpapadali ng trabaho mo. Marami ang gustong umasenso pero ayaw gumasto sa tamang gamit. Ang hindi nila alam, ang tamang tools ay hindi luho, investment yan. Isipin mo,
Kung karpentero ka, mas mabilis ka makakatapos kapag matalas ang lagari mo. Kung freelancer ka naman, mas madali ka makakabenta ng serbisyo kung maayos ang laptop mo. Kung content creator ka naman, mas magiging profesional ang video mo kung malinaw ang mic at maganda ang ilaw mo. Lahat yan tools para kumita. Hindi para magpasikat, kundi para mag-improve. Ang tamang kagamitan, hindi lang nagpapabilis ng trabaho, nagpapataas din yan ang kalidad ng gawa mo. At tandaan, sa panahon ngayon, quality ang puhunan sa tiwala ng kliyente. Halimbawa, isipin mo yung isang online seller na naglaan ng pera para bumili ng maayos na ring light at packaging. Nung una, nagdadalawang isip siya kasi dagdag gastos daw. Pero nung ginamit niya, mas gumanda ang mga product photos niya. Mas napansin ng buyers, mas dumami ang orders. Yung 1,000 na ginastos niya sa tools, bumalik ng 10 beses. Ganun magtrabaho ang investment sa gamit. Tahimik, pero may balik. Real talk. Minsan, hindi tamad ang tao. Luma lang ang gamit. At minsan din, hindi kulang ang talent mo. Kulang lang sa tamang tools. Kaya kung nararamdaman mong mabagal ang kita mo, baka hindi ikaw ang problema. Baka kailangan mo lang palitan o i-upgrade ang gamit mo. At tandaan, ang tools mo ay extension ng kakayahan mo. Kung barado na ang gamit mo, barado na rin ang daloy ng trabaho mo. Kung outdated na ang gamit mo, minsan pati mindset mo naiipit din sa luma. Kaya kapag gagastos ka, siguraduhin na yung binili mo ay magdadagdag ng productivity, hindi distraction. Yung gadget na tumutulong sa iyo magtrabaho, hindi yung gadget na kumakain ng oras mo. Dahil sa huli, ang layunin ng tools ay simple lang, gawing mas madali, mas mabilis at mas maganda ang paraan mo ng pagkita. Alam mo ba, na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi lumalago ang kita ng maraming small business owners ay hindi dahil mahina ang produkto nila, kundi dahil walang nakakakilala sa kanila. Maraming Pilipino ang magaling pero tahimik. Maraming negosyong may kalidad pero invisible. At minsan, yung hindi naman ganun kaganda, sila pa ang sikat. Bakit? Kasi marunong silang mag-market. Hindi mo kailangan ng milyon para magpa-advertise. Ngayon, kahit 100 pesos lang sa Facebook ads, pwede mo nang ipakita ang produkto mo sa libo-libong tao. Minsan, isang boosted post lang ang pagitan ng walang benta at ubos na ang stocks. At huwag mong maliitin ang packaging. Isipin mo, pareho ang kapilang naman yan. Pero kapag maayos ang bote, may label at mukhang premium, mas handa ang tao na magbayad ng mas mahal. Yung 5 pesos na ginastos mo sa magandang sticker, pwedeng maging 50 pesos na dagdag sa presyo mo. Ganyan ang power ng branding. Sa panahon ngayon, visibility is currency. Hindi sapat na magaling ka, dapat makilala ka. Hindi sapat na may produkto ka, dapat may presence ka. Kaya gumastos ka sa branding, logo, business card, o kahit simpleng website lang. Yan ang modern version ng pwesto sa digital world. Kung dati ang mahalaga ay magandang location, ngayon ang mahalaga, makita ka online. Kasi kung hindi ka nakikita ng tao, paano ka nila bibilin? Natandaan mo to, ang marketing ay hindi gastos. Investment yan sa visibility at credibility mo. Pang-apat, bumili ng financial tools o assets. Sa madaling sabi, pagtrabahuhin mo ang pera mo. Kasi kung ikaw lang ang magtatrabaho para sa pera, mapapagod ka. Pero kung marunong kang maglagay sa tamang financial tools, pera mo mismo magtatrabaho para sa iyo. Ito yung mga bagay na simple pero makapangyarihan. MP2 savings program ng pag-ibig, stocks o mutual funds, digital banks na may mataas na interest rates, o kahit simpleng expense tracker o budgeting app sa phone mo. Ang mga ito, hindi lang para sa mayaman. Ito ang mga gamit para maging mayaman. Marami sa atin, mas madaling gumasto sa bagong sapatos, bagong phone, o bagong damit. Pero isipin mo to, kung yung 2,000 mo, ininvest mo sa MP2 o stocks, may chance na magdoble o magtriple yan sa pagdaan ng panahon. Samantalang yung sapatos, kumupas lang, tapos na. Minsan, mas may balik ang pagbili ng shares kaysa sa pagbili
ng bagong OOTD. Kasi yung shares, nagbabayad ng dividends. Yung damit, wala. At di mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Sa MP2, kahit 500 pesos lang, pwede ka na mag-umpisa. Sa mutual funds, may mga platform na tumatanggap ng 1,000 initial investments. Ang mahalaga, consistent ka. Dahil tandaan mo, ang perang hindi gumagalaw, kinakain ng inflation. Pero ang perang nagtatrabaho, lumalago kahit tulog ka. Kaya kung gusto mong tumaas ang income mo, hindi lang dapat dumadami ang trabaho mo. Dapat dumadami rin ang assets mo. At kapag dumadami na ang assets mo, unti-unti babalik sa'yo ang pinaghirapan mo. Hindi bilang sweldo, kundi bilang dividends, interest, at passive income. At panglima, gumastos sa kalusugan at productivity. Maraming kumikita pero kulang sa tulog. Marami nag-iipon pero biglang bumabagsak ang katawan. At kapag tinamaan ng sakit, doon lang nare-realize. Sayang. Sana inalagaan ko rin ang sarili ko. Ito ang malaking irony ng buhay. Ginugugol natin ang kalusugan para kumita ng pera. Tapos gagastosin natin ang pera para makabalik ang kalusugan. Kaya kung gusto mong lumago talaga ang kita mo, unahin mong palakasin ang katawan mo. Kasi ang pinakamahalagang puhunan, hindi laptop, hindi cellphone, kundi sarili mo. Di mo kailangan ng mamahaling gym membership o imported supplements. Minsan sapat na yung vitamins, maayos na tulog, o kahit simpleng morning walk para magising ang dugo. Kung nag-online work ka buong araw, isang ergonomic chair o standing desk lang. Malaking tulong na para hindi masira ang likod mo. At oo, insurance o HMO. Huwag mong ituring na gastos. Yan ang proteksyon sa kinabukasan. Kasi kahit gaano ka pa kaingat, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Isang aksidente o bigla ang sakit. Pwedeng mabura ang ipon mo sa isang iglap. Kapag may insurance ka, pera ang gumagalaw para protektahan ka. Hindi ikaw ang gagastos ng todo kapag dumating ang emergency. Tandaan, kapag nagkasakit ka, hindi lang katawan mo ang apektado, pati kita mo. Kasi kapag huminto ang katawan mo, humihinto rin ang productivity mo. Kaya ang tunay na yaman, hindi lang nasa bank account, nasa katawan mo rin. Kasi kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kasipag, kung wala kang lakas, wala ring kita. Kaya simula ngayon, ituring mong investment ang bawat tulog na sapat, bawat pagkain na masustansya, at bawat check-up na ginagawa mo. Dahil kapag malusog ka, hindi lang katawan mo ang lumalakas, pati kapasidad mong kumita. Ngayon, recap natin. 5 bagay na dapat mong bilhin para lumago ang kita mo. Una, knowledge. Palaguin ang isip mo. Pangalawa, tools. Bilhin ang gamit na magpapadali ng trabaho mo. Pangatlo, marketing. Ipaabot sa mundo ang ginagawa mo. Pang-apat, financial tools. Pagtrabahuhin mo ang pera mo. At panglima, health. Alagaan ang sarili mo. Hindi lahat ng gastos ay kalugihan. May mga gastos na nagbubunga ng kita. Ang tawag doon, smart spending. Kaya bago ka muling mag-check out online, tanungin mo sarili mo, ito bang bibiling ko magpapayaman sa akin o magpapayaman sa iba? Kaya kung gusto mong pang matutunan ang mga praktikal na paraan para palaguin ang kita mo, i-like mo ang video na to. I-share mo sa mga kaibigan mong gustong umangat din at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa The Brown Investor. At sa comment section, sabihin mo, alin sa 5 to ang una mong bibilhin? Baka pareho tayo ng plano. Kasi tandaan, ang pagyaman hindi nagsisimula sa malaking pera. Nagsisimula yan sa tamang desisyon kung saan mo ito gagastusin.